paano tayo maglilingkod sa ating kapwa. Ang mundo puno ng galit. Punong-puno ng galit ang mundo. Kaya, ang nais ng Diyos, tayo ay kakitaan ng pag-ibig. Sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3, ganito ang nakalagay. Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Verse 2, kung ako man ay may kakayanang magsalita ng mensahe na mula sa Diyos at maunawaan ang lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ilalay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Paano tayo maglilingkod sa ating kapwa? Si Pablo may binanggit dito na 4 na kaloob ng Diyos. Ito yung unang-una, yung makapagsalita ng wika ng mga tao. Sabi niya rito, kung makapagsalita man ako ng lahat ng mga wika ng tao, ibig sabihin isang tao na kayang linguistic. Lahat ng language, alam niya, Ilocano, Chabacano, Bisaya, tapos wala naman siyang pag-ibig, wala ring kabuluhan. O mabulaklak yung pananalita. May mga ngaral, magaling magsalita eh. Di ba? Na mabulaklak. O maganda pakinggan. Diba? Magaling mag-encourage. Magaling mag-motivate. Pero sabi ni Pablo, kung wala ka namang pag-ibig, wala rin itong kabuluhan. Yung kaloob ng language, bigay ng Diyos yun eh. Diba? May pinagkakalooban ng mga manggagawa na ganun eh. Merong kaloob na magaling magsalita. And dapat gamitin yon talaga sa paglilingkod sa kapwa. Pero kung walang pag-ibig yun, wala raw ito. Para lang itong kampanang umaalingaw-ngaw at pompyang na maingay. Diba? Sabi pa nga niya rito, nakapagsalita man ito ng wika ng anghel. Sino bang nakarinig na ng wika ng anghel? Medyo exaggerated pa nga rito si Pablo eh. Diba? Siguro ang salita ng anghel napakaganda sa tenga eh. At imagine, kung isang ka manggagawa at kaya mong magsalita na parang anghel. Diba? Pero wala ka namang pag-ibig, sabi niya, wala rin itong kabuluhan. Kaya, ang kaloob, kahit na gaano kaganda yung kaloob mo, kung walang itong pag-ibig, wala rin. At yung pangalawa rito, binanggit niya, kung meron man ikaw kaalaman na maunawaan ng lahat ng hiwaga at lahat ng mensahe na galing sa Diyos. Diba? Imagine may tao na magaling magdoktrina. Lahat ng tanong, alam sagutin. Diba? Itanong mo sa kanya, alam niya kung paano sagutin. Pero wala namang pag-ibig, marami lang alam sa isip. Pero wala sa pag-ibig. Diba? At dito, nabanggit din, hindi lamang sa kaalaman sa pagsasalita o sa kaisipan. Ito naman, nabanggit pa rito, kung
ikaw man ay may pananampalataya na kaya mong palipatin ang bundok sa ibang lugar. Diba? Imagine yung faith niya kayang magpagalaw ng bundok. O ang faith niya kayang pakilusin ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Yung makikita mo yung kanyang pananampalataya kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kagila-gilagas yun, di ba? Pero kung wala namang pag-ibig yun, wala rin, sabi ni Pablo. Di ba? Wika, language, magaling kang magsalita, marami kang kaalaman, talino, pananampalataya, kaya mong paggalawin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero walang pag-ibig, wala rin. Then yung panghuli, sabi niya, kung meron ka man ari-arian kaya mong ipamigay, lahat ha, ibig sabihin nito, lahat, 100% na kayamanan mo, ano ba? Pati buhay niya, di ba? Imagine, tao na kaya niyang bibigay ko sa iyo ang aking buhay. Pero wala namang pag-ibig, wala rin. Diba? Nagawa mo yan dahil saan? Duty o dahil saan? Pa-impress ka o para makontrol mo yung tao? Walang kabuluhan yon. Dapat laging may kalakip na pag-ibig. Dahil ang kailangan ng tao, pag-ibig, doon nakikita na ikaw ay naglilingkod sa kapwa mo. Ang isang gawain na punong-puno ng gift, magagaling kumanta, magagaling mangaral, ano-ano pa, ginagawa sa loob ng simbahan, di ba? Pero kung walang pag-ibig, ikaw magaling lang yan, mangaral eh. Wala namang pag-ibig yan eh. Magaling lang yan, mag-encourage, pero wala namang pag-ibig yan eh. Yan, magaling lang yan, maraming lang kaalaman yan eh. Pero wala namang pag-ibig yan eh. Yan, magaling lang yan, may pananampalataya yan na kaya niyang pagaling ang may sakit, pero wala namang pag-ibig yan eh. Diba? Kasi, ang tao, sa punong-puno ng galit ang mundo, yun yung hinahanap ng lahat ng tao. Yun yung gusto lang talaga ng taong paglingkod sa kanya. Pag-ibig. Diba? Na makita yung pag-ibig sa kapwa niya. Doon, yung mga disipulo ng Panginoon nakikita, kaya nga disipulo ko yan. Bakit? May pag-ibig yan eh. Actually, lahat ng gift galing sa Panginoon yan. At pwede natin gamitin sa gawain ng Panginoon. Pero, meron din tayong isa pang mas higit na gift. Yun yung gift ng pag-ibig. Nandito na yan eh, sa loob natin eh. Diba? I-exercise din natin. Diba? Kasi, ang madalas lang ine-exercise yung galing na pangangaral, galing mag-isip. Diba? Pananampalataya. Pero yung pag-ibig, hindi na ipapakita sa tao minsan. Pero yun ang pinakamahalaga sa lahat. Diba? Sabi nga ni Pablo, meron ka mang lahat ng yan kung wala kang pag-ibig, parang lang ikaw batingaw na umaalingaw-ngaw at pompyang na walang halaga. Dahil yun lang talaga importante sa tao. Makapaglingkod tayo sa kanila ng may pag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng kaloob na nagagamit sa ministeryo, galing sa pananalita, talino, pagbibigay, pananampalataya, kung walang kasamang pag-ibig, baliwala. Diba? Gaano man kalaki o ka-priceless yung kaloob mo, kung walang pag-ibig, para lang tong batingaw na umaalingaw-ngaw at pompyang na maingay. Yun lang po.